Hi there mga beloved yung soulmates, welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po ang yung lingkod para pagsamahan natin ang isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito naman po sa inyo lagi naabangan, sinusubaybayan at pinakamahal na Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng soulmates natin dyan sa Pilipinas. Mag-iingat po kayo lagi sa araw-araw, lalong-lalo na rin po sa ating mga pinakamamahal na overseas Filipino workers. So OFWs na lagi nakaabang sa ating mga videos, nanonood at nagbibigay ng nakakataba sa puso ng komento. And if this is your first time po sa ating channel, wag niyo pong kalimutan mag-like po nating videos, mag-comment po kayo kapag nakaresonate, lalong-lalo na wag niyo pong kakalimutan mag-subscribe para mas lalo pong lumago ang ating channel at mas marami po tayong soulmates na matulungan na mabigyan ng soulful and meaningful na tarot reading. Okay, sige po. Wag na natin pong patagalin pa ang ating po reading ngayon na reading para sa buwan ng November 2024. Para sa ating mga pinakamamahal na nasa sign ng Capricorn. Okay, Capricorn, alam kong tagal nyo na nag-aantay. Ito na, pinahuli ko talaga kayo. I am saving the best for last. Kasi alam kong kayo, isa kayo ngayon Capricorn sa mga medyo yung nakakaranas ng konting pagsubok sa buhay. Lalo ngayong October, September, October, ang dami sa inyo parang medyo matamlay. Okay, Capricorn? Sige, isa pang shuffle. Okay, sige. This is for you, Capricorn. Spirit Universe, Spirit Guides, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa ating mga pinakamamahal na sign ng Capricorn. Okay, kunin natin ang yung 10 baraha base sa energy na ibibigay sa atin ng Universe. Capricorn, sige, wag. Spirit Universe, meron na tayong isang nahulog. Spirit Universe, Spirit Guides. 10 cards please for Capricorn, 2. Spirit Universe, Spirit Guides. 4, sige. Meron na po tayong 4 ha. 6 na lang Capricorn. Konting hintay lang po. Maraming salamat po. Nakikita po natin sa analytics na kapag kayo po nanonood ng ating mga video ay talagang mostly tinatapos niyo po talaga hanggang sa dulo. Ibig sabihin talagang natutuwa po kayo kapag nanonood po nating video. Maraming salamat po. Dahil dyan, mas lalo pong kinaganahan ang inyong lingkod na magpatuloy. Isa na lang po. Sige, kunin natin itong nakausli or nagpapakita na. Sige, buo na po ang ating 10 baraha, Capricorn ha. Ayusin natin, ilatag lang natin. At tuloy-tuloy na tayo. Okay, sa reading. Okay, 1, 2. Please include in your prayers sa mga kababayan natin, mga kababayan ko sa Bicol na kasalukuyang nakakaranas ng matinding pagbaha dulot ng bagyong Christine. At kayo po dyan sa Luzon, kung nasaan man kayo ngayon, mag-iingat din po kayo kapag ang kalikasan po ngayon ay iba na. Hindi na po natin pwedeng underestimate sapagkat grabe, talagang nakakagulat. Sige, Capricorn, simulan natin ang iyong November 2024 reading sa iyong pambungad na baraha. Okay, 8 of Pentacles. November 2024 Capricorn, kung meron man kayong business, kung meron man kayong pinagkakakitaan sa kasalukuyan, November 2024 ay mas lalo kayong mabibisi sa pagpapalago nito or parang medyo maging mabibisi po ang iyong business, parang ma-overwhelm maraming customer. O kung meron kayong pinaplanuhan pa lang magtayo, November 2024 it will prosper. Or kung ano man itong mga binabalak nyo na may kilalaman sa pera, pagpapalago ng finances ay gawin nyo starting November 2024, lalong-lalo na medyo sa end of the week, last week of November. This is the best time para simulan yan or mas lalong gumawa ng paraan on how to improve it, because this 8 of Pentacles is just showing that it will bring you more abundance in terms of money making. Talagang yan yung magpo-produce sa'yo. Kumbaga yan yung magiging machine, money machine para sa'yo. At yung iba dyan na walang negosyo, kung ano man siguro, may kinalaman dito sa trabaho. Okay, trabaho, mas lalong magbibisi yung trabaho mo. Kung nasa production ka, ano man yan, of course, it will help you financially through the salary. Na kahit paano, syempre, makakaroon ka ng bonuses, incentives, o kung ano man. Sige, tingnan natin. Makakonfirm natin sa mga susunod na baraha. Okay. Sige. 4 of Swords. Kasama dito sa pagiging busy sa mga susunod na buwan, Capricorn, is that have time din daw para tingnan yung kalusugan. Meron siguro iba sa inyo lately na parang nagkaroon ng sudden, biglaan ng parang naramdaman
nagkasakit, naoperahan, o kung ano man, or comes November 2024 ay medyo baguhin na daw ito. Or if some of you makaramdam ng kung anong karamdaman, is please have time to check on your physician or your doctor. But all in all, ang pinaparating namin na energy dito is have time to rest or have time for yourself para i-evaluate ang yung kalusugan. Lalong-lalo ng epekto ito na siguro kulang kayo sa tulog o kulang talaga sa pahinga dahil nga busy kayo dito sa mga bagay-bagay na pinagkakabisihan nyo na may kinalaman sa pagpapalago ng pera or finances. Sige Capricorn, tignan pa natin sa mga susunod. But kailangan nyo daw ng pahinga ha. Mag-beach daw kayo or mag-unwind kasama ang pamilya kasi yun ang makakatulong. Oh, Ace of Pentacles. There's a talagang November 2024, the energy that I can feel here is hindi lang yung existing mo nga yung best business or pinagkakabisihan ang magbibigay sa'yo ng pera. Parang merong isa kang bagay na pinaplano parang gustong simulan. Iba naman, ibang klase naman na pagkukunan din ng pera or kung ano man tong plano. Siguro kung iba sa inyo nagpaplano mag-abroad or iba sa inyo kung may business mag-branch out o mag-try ng panibagong, basta iba naman siya. But this will give you an assurance that will succeed because of this Ace of Pentacles. Sa inyong pera, talagang magbibigay siya. Talagang non-stop magiging unstoppable kayo Capricorn kasi all of the trials, all of the hardships, grabe yung pinagdaanan nyo. And now parang kung meron man kayo ngayon na-receive na is that because bunga na ito. But this Ace of Pentacles, ang nakikita ko dito ay magko-consider kayo ng iba naman karagdagan, tapos iba naman malayo ito dito sa parang nakasanayan mo. You will be taking risk about it. Don't be worried kasi makakatulong ito, makakadagdag din ito sa kung ano man tong mga binabalak mo na may kinalaman sa finances or pera. Oh, okay. Six of Swords. Okay. Capricorn, November 2024 or kahit ngayon simulan mo na siguro unti-unti na, meron ba sa inyo na nagtanggal na pero unti-unti na daw yung kayong mag-move sa buhay in terms of kailangan dapat unti-unti nang tanggalin itong mga blockages sa puso, magpatawad or kung hindi man magpatawad kung hindi man kaya makipag-usap sa mga taong gumawa ng masama sa atin o nakalitan natin, at least somehow recognize yourself na napatawad mo na sila or unti-unti nang i-clear yung mind at puso mo sa mga negativities, toxicities. Yes, siguro medyo masakit din ang naidulot nito, kung ano man ang naidulot nito, but that's part of the plan, that's part of the design of the universe for us to learn. But this Six of Swords, okay, Capricorn, is that the energy that I can feel is really moving on about a situation na nagbigay sa'yo ng negativities, toxicities, kasama na dyan yung medyo manakaalitan o kung ano man. Well, do not dwell on it, just focus on your goal, itong end goal na gustong-gusto mong makamit kasama nitong pagpapalago ng pera. Okay, magugulat ka, basta kalimutan mo kasi maapektuhan ang lahat kapag nakafocus pa rin kayo dito sa mga negativities, toxicities na nakaharang sa daanan mo papunta sa success. Tingnan mo, lagi itong lumalabas sa mga readings ko this week. Three of Wands. This is about self-reflection. Okay, Capricorn, this is the best time, November 2024. Sabi ko nga, na para mag-evaluate to have self-reflection in terms of kailangan anong tawag nito, kailangan ma-assess mo naman hanggang saan na ba ang aking narating in terms of my personality, my attitude. Nag-improve ba ito? May mga nabago ba sa sarili ko? Sa mga decision making, ano ba ang mga dapat ko naman gawin or mag-stick pa rin ba ako sa old path na ginagawa ko? It's all about pagmumuni-muni, and that is a good thing. Kasi ibig sabihin dito open kayo for learnings kasi hindi naman sa lahat ng oras yung mga ginagawa nyo, mga paniniwala nyo noon pa hanggang ngayon ay effective pa rin. Siguro, it's because we are in a new generation o panibagong panahon, kailangan na natin mag-adapt, lalo na in terms of our attitudes and principles in life na hindi na nagwo-work para sa atin. Okay? Capricorn, sige. Let's go to our second row. First card mo, pang-anim. Okay. There's an emptiness, there's a sadness na nararamdaman ni Capricorn after all the blessings that you have.
May mga dumadating na, may mga parating pa, unti-unti maliit, medyo maliit pero at least somehow nakakatulong sa'yo, but still there's an emptiness in your heart. May medyo malungkot ka pa rin na nararanasan. Sige, confirm natin kung saan ba manggagaling yung kalungkutan. Okay. Hierophant, it's because you're starting to questioning your purpose in life. O parang kine-question mo, parang nagkakaroon ka na ng katanungan, mga pag-judge sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa your belief. Okay, kasi siguro nga dahil laging sunod-sunod, laging hindi madali itong mga dagok sa buhay na naranasan mo, you have started to question your mere existence. Ito yung kung ano ba talagang purpose ko sa buhay. Talagang up to the point na parang kino-question man if God really exists or is he real. Parang or medyo kung hindi mo kino-question parang lately sa sobrang active mo, super your heart is burning with passion and belief in God, but parang medyo lumamlam siya dahil nga dito sa mga naging test, mga pagsubok na dumating sa buhay mo, Capricorn. Okay? That is the emptiness or the sadness that you are feeling na parang you are questioning if you're really guided pa rin ba? Mayroon pa rin bang something higher being, someone powerful na talagang guiding you or talagang or na pinaniniwalaan mo na talagang nakakatulong pa rin ba sa'yo? That is the Hierophant card. Tingnan natin. Wow. Okay. Pangwalong baraha. Okay, this is the energy that I can feel is that makinig ka, Capricorn. Please do not give up or do not question God or kung sino man sa iyong kalagayan na pinagdaanan. It's because this Sun card is just showing that all of that happened because there is a big reason behind it na parating with this Sun card. Pinapatunayan lang nito, pinapakita lang nito na talagang everything happens for a reason, and this Sun card ay magbibigay sa iyo ng magkaliwanagan, maliwanag na pag-iisip, wisdom kung paano haharapin itong mga panibagong pagsubok. Pero that is kumbaga shadow na lang. It's because a new transformed life ang parating sa iyo. Yes, until now, ng mga susunod na linggo mararanasan mo pa rin yan. May mga hardships pa rin darating, unting mga failures pa rin. May iba sa inyo na ayaw kumilos, parang walang gana, ayaw pumasok sa trabaho, gusto matulog lang maghapon. But this Sun card is puburahin lahat yan. November 2024, lalong-lalo na mga 3rd week o 4th week, magsisimula kayo makaramdam ng confidence. Parang bigla magugulat ka na wala na lang lahat ng parang mga kalungkutan na yung nararamdaman. Parang dati, masasabihin mo sa sarili mo, lately parang wala na talagang gana sa buhay. Parang nawala na ako ng purpose. But bakit? Okay, that's because this Sun card, the universe will be transforming you. Unti-unti niyang isi-shape itong panibagong buhay mo na tatahakin comes the end of November 2024, and that is very good for you in the long term. Okay? Takpan natin to. Okay, Devil card. Capricorn, you are prone with evil eye. Prone kayo sa inggit ng kapwa. Capricorn, marami naiinggit sa inyo, iba sa inyo mas malayo na tumira, kayo na yung umiwas sa mga sitwasyon, sa mga tao na walang naidudulot sa inyo, but still talagang ayaw kayong tantanan, talagang hindi sila masaya na makita ka mag-succeed, but don't worry about it. Sa universe na mismo ang gagawa ng karma sa kanila kahit hindi ka gumante, kahit hindi ka magtanim ng masama ng loob sa kanila. Okay, the karma is very, very fast para sa kanila, lalong-lalo na sa inyong Capricorn, because you are guided. Mahal kayo ng universe, kaya nga you're questioning kung mahal lang ng universe, bakit ang daming pagsubok? Yes, daming pagsubok is because the universe wants you to succeed in the long term, and kailangan lang may mga matutunan ka. But this Devil card, pinapakita lang na marami talaga, kahit nga mga kamag-anak mo or mga kala mo friend mo, tao sa paligid mo, sila mismo talaga ang nagwi-wish na hindi ka mag-succeed sa buhay. Okay, because they saw you as a threat. Okay, para nakita nila nakikipag-compete ka sa kanila na hindi naman yun yung purpose mo. Yung gusto mo lang naman ay magkaroon ng maganda at masaganang buhay, di ba? Okay, Page of Swords is that yung pang-sampu or panapos na baraha, Capricorn, comes November 2024, is that you will be starting
to recalibrate your mind, parang babaguhin mo yung mindset mo, pagkatao mo in terms of dealing, pagtitiwala sa mga tao sa paligid mo. Kung dati medyo mabilis ka na magtiwala, mabilis nila makuha ang loob mo, but now, November 2024 comes, kasama sa transformation mo ay ang pagbabago sa mga paniniwala mo sa mga tao. Okay, maaring mag-focus ka na muna ngayon sa sarili mo on how to improve yourself, at lalong-lalo na mawawalan ka ng pake kung ano man ang nangyayari sa paligid, mawawalan ka ng pake sa mga sasabihin ng tao sa paligid mo. Okay, and now it's time to face your own battle, at talagang gagawin mo to. Ang tanging magiging nasa top of mind mo is myself. I will love myself. Ako naman muna. Tapos na yung time ng pagpiplease ng ibang tao. And this is the best and the perfect time para sa Capricorn na gawin ito, sapagkat ito ang tanging makakasalba sa'yo, makakatulong sa'yo in the long run, at hindi yung mga taong kala mo ay tunay kang vinavalue. Okay? That's it. Ang isa namang napaka-soulful, napakaliwanag, napakagandang reading nating pinagsamahan dito sa Renzo Tarot Channel. I am praying na marami na sa sign ng Capricorn makapanood nito. At kapag hindi pa po kayo nakasubscribe, please don't forget to subscribe. I-share nyo rin to sa inyong mga kakilala, ha? Kaibigan na nahilig ko rin sa tarot reading na hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel. Don't forget, or kapag nakaresent kayo or nagustuhan nyo po, ay syempre mag-subscribe kayo, at wag na wag kayong magdalawang isip na i-recommend ang ating channel sa kanila para mas lang lumago at mas marami tayong soulmates na matulungan na mabigyan ng soulful and meaningful tarot reading. Sige po, maraming salamat hanggang sa susunod nating pagsasama. Pinakamahal kong soulmates, saan man kayo naroon ngayon, ano man ang ginagawa nyo, mag-iingat kayo lagi, and God bless us all.